Ted, DJ, Chacha, Happy New Year. Okay lang. Nakinig din ako sa balita nung pinag-usapan niyo yung tungkol doon sa contempt. Opo, salamat po. Attorney tuloy. Congressman, kayo ho ba ngayon ay part ng majority o minority sa 20th Congress? Okay, ganito yan. Di ba, noong 20th Congress, nung nag-start yung SONA, dahil hindi ko na po kayang suportahan yung liderato ni former Speaker Martin Romualdez, ako po ay nagsimulang independent. Okay? Then, nung naihalal po si Speaker Bogie D bilang speaker, bumoto po ako sa kanya bilang speaker. So, automatically, naging part po ako ng majority. But kahit naging part ako ng majority, hindi po ako tumanggap ng kahit anong posisyon, kahit anong chairmanship o kahit anong membership up to this day. Okay, sige po. Kaya ho kami nagtanong niyan kasi meron po sinasabi si Representative Erisi nga na siya ay nasa minority pero hindi ho naman po binanggit niya na may kaugnayan yon sa minority, majority. Pero ang sinasabi niya, may mga kumakausap daw sa kanya and perhaps sa ilang pong taga-minority para po mag-endorse ng impeachment complaint laban kay Pangulo Marcos. Kayo ho ba ay may informasyon tungkol dito? Ang impormasyon ko lang dyan, Ted, is yung nakikita ko rin sa news, no? Yung mga statements din ni Congressman Egay Erice. Pero kung tatanungin mo ko, Ted, kung meron bang lumapit sa akin, meron bang nakipag-usap sa akin tungkol sa impeachment na yan, wala po. Opo. Sa ngayon ho ba, Congressman, meron ho bang umuugong-ugong dyan na pagpapalit sa liderato ng Kamara, meaning pagpapalit po kay Speaker Bogie D? What inside the house, no? Inside the house, bago kami mag-break, nung papunta kaming nung nagba-bycam, wala, no? Pero yung mga balita na yan, meron tayong nababasa na sinasabi merong tila ganon. Pero sa loob ng kamera, wala pong ganyan. Opo. Kasi po, meron din po naman ako pong naririnig lang din, na may kaugnayan itong sinasabi na paghahanda ng impeachment complaint laban kay Pangulo Marcos kasabay po ng pagbabago sa liderato ng speaker diyan sa Kamara. So kayo po ang aming tatanungin, as in wala kayong nararamdaman man lamang po tungkol doon? Wala po, unless hindi po ako nasasama sa mga usapan, pero wala po. Ano po ibig niyo sabihin, Ted? Papalitan yung speaker bago mag-impeachment, ganun ba? Or Ang bago mag-file ng impeachment? Opo. Or Ang mangyayari po, meron pong sinasabi na mga pagkilos para po sa pagbabago ng leadership, meaning speaker, para po nang sa ganon, ito na po ang senyales para po magbaliktaran na yung majority po ng miyembro ng Kongreso. At doon nga po daw, yun na, yung posibilidad nga ng paghahain ng impeachment complaint laban sa Presidente, and then yun na po yung start nga ng pag-ikot, ika nga po, ng bola. wala po akong nababalita ang ganyan. Pero since nasabi niyo, makikichismis po tayo sa ating mga colleagues. Pero wala pong Okay. nagsabi pa sa akin ng ganyan, Ted. Baka huli lang ako sa balita o Hindi baka po, hindi na opo, ako opo. sinasama. Opo, hindi ho kasi alam niyo ho naman, marami pong, hindi ho natin maitatanggihan. Yung iba nga, kung ano-ano lang, di ho ba, no? Pero, ano ho ba ang realidad? Sa tingin niyo ho ba kung sakasakali na meron pong, kasi ngayon po, hindi, bagamat may pending pang mga MR sa Supreme Court doon sa kanila pong sinasabing pagbabago, no? Sa panuntunan, sa impeachment proceedings, mismo sa Kamara, ano ho ba ang tingin niyo po ang chance na umusad man lang po sa first base, ika nga po, ito pong impeachment complaint laban sa Presidente? Okay, number one, Ted, mahirap maghula habang wala, no? Pero ang dapat nating paghandaan is kung ako, ang magiging suggestion ko is pag-aralan na. Kasi yun ang unang ginawa ko hapon eh. Noong narinig kong may ganyan, binabasa ko yung Supreme Court ruling para assuming na hindi po baliktarin yung kanilang desisyon. Ang unang-una naming dapat gawin sa House is baguhin din natin yung rules of impeachment namin, di ba? Kasi may bagong mga parameters doon eh. Pero ang isang nakita kong maliwanag doon is that
maliwanag na upon receipt of the SecGen, dapat i-endorso niya kaagad eh. At dapat stricto naming sundin yung within 10 session days, mapadala sa calendar, and within 3 session days ay mapadala sa Committee on Justice. Number 1 po yan, no, Ted? Number 2, yung tila doon sa desisyon ng Supreme Court, kahit may 1/3, wala nang automatic transmittal. So parang ang mangyayari niyan, talagang kailangan dumaan sa Committee on Justice, no? So kailangan paghandaan na nung mga nasa Rules Committee, ang suggestion ko is yung ano mangyayari sa pagbabago ng rules natin para yung accountability ng kahit sino man, no? Kasi may mga chismis na magpa-file against the President. May mga chismis na may magpa-file against the Vice President. Ako, I am totally for accountability. No, kahit sino man yan. But the parameters and the standards for accountability, dapat pareho po, maging presidente man yan, maging vice presidente. At dapat paghandaan na rin ng House ngayon, yung pagpapalit ng rules namin. Kasi iba na po yung rules ng impeachment base po doon sa ruling ng Supreme Court. Opo, pero ang mukha namang klaro ho yung rules na yun eh. Yung pong administrative ho na function ng SecGen, referral po ng speaker, hindi ho ba, and corresponding hearing. Pero yung second mode na speedy mode, mababago ba yun na kapag nakakalap ka ng gantong karami, 2/3 ng pirma, endorsement, verified complaint, you can bypass the committee hearing and proceed with the complaint pag susumite sa Senado? Wala na ho ba ngayon yun? Yun ang hindi ko pa maliwanag na iintindihan ng mabuti base doon sa Supreme Court ruling eh. Kasi di ba parang sabi nila, dapat bigyan ng tsansa yung akusado na sumagot, di ba, Ted? Parang gano'n. Pero yung nakasanayan natin dati is that basta't may 1/3, automatic transmittal yan, no? Number 1. Number 2, dapat baguhin yung rules namin kasi doon sa rules namin, nagkaroon ng role yung SecGen. Pero doon sa konstitusyon, nakasulat upon receipt of the House. Di ba kasi dito parang dadaan muna sa SecGen, tapos yung SecGen ipapasa doon sa Speaker. Sa tingin ko para dapat consistent ito sa Constitution, ang sabihin lang upon receipt of the SecGen, doon na magsisimula yung 10 session days. No? Para lang maliwanag, para consistent. Kasi ang tanong noon dati is, paano kung hinawakan ng SecGen at hindi binigay sa Speaker, tatakbo ba yung 10 session days? Sa tingin ko, hindi naman ganun yung intent ng Constitution, di ba? Na may kapangyarihan yung SecGen na hawakan yun. And I think doon sa Supreme Court, nabanggit rin yung tungkol sa SecGen eh. Opo, sige po, sige po. Anyway, so sir, regardless ka ninyo, kahit na sino pa yung impeachable official na hahainan po ng impeachment complaint, di ho ba, dapat dumaan sa proseso, no? Opo, yan po ang klaro. Correct. And then, opo, ito lang po. So, kahit naman po sino, pwede po maghain ng impeachment complaint duly endorsed by a member of the House, even against the President, di po ba? Yes, correct. Corrected. Tama po. Apo, sige. So, yun lang po ang atin dito. Kapag may naghain yan at may nag-endorso kahit na isang miyembro lamang po ng Kamara, obligasyon ng Kamara na ito po'y idaan na sa proseso. Correct. Obligasyon po yan. Within 10 session days, dapat malagay siya sa calendar of business. Ibig sabihin, dapat basahin sa floor at within 3 session days, dapat ma-refer siya sa Committee on Justice. Yun ang maliwanag na stricto naming dapat sundin. Apo. Pero kung idadaan po sa dinaanan ng impeachment ni VP Sara na 1/3, ang nagpumirma doon po sa sinasabing articles of impeachment, hindi pwedeng mangyari ito ngayon kay Pangulo Marcos. Yun ang gusto kong maintindihan ng mabuti. Kasi di ba parang kung naka 1/3, ang intindi natin is 1/3 automatic transmittal to the Senate. Diba? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Kaya lang, saan papasok yung sinasabi na dapat bigyan ng pagkakataon yung akusado na madinig? Ang diba? sabi Kasi po, ang sabi diyan ng ang sabi diyan ng pro-impeachment, dapat doon na sa trial. Parang I'm not sure, no. Sana kung mali ako, may mag-correct sa akin. Parang hindi ganun yung intindi ko kasi doon nga kaya nga nila sinabing hindi pwedeng
magtuloy ang Senado is because Opo. hindi sinunod yung Due panahon, process, yung due yung process. proseso Opo, opo. ng pagdinig doon sa akusado. Opo, Di yes ba sir. parang ganun yung intindi ko eh. Opo, yes sir. Kaya nga po ngayon may I mean, motion. Ted, totally naiintindihan naman natin na parang iba to doon sa nakasanayan natin na previous impeachment, di ba? Na pag may one-third, Opo. automatic transmittal to the Senate yan, Ted. Opo, kaya nga po may MR ngayon sa Supreme Court tungkol dyan kasi nga yan pong second mode na yan nakalagay din sa ating saligang batas eh. Yan pong kapag ho meron ng one-third na bilang po ng mga nag-endorse nito, pumirma po sa complaint, ano po, maaari na maging articles of impeachment. Anyway, so dito po Yes, sa... correct, Ted. Opo, dito, Kasi ang Feb 6 na yung ano eh. Feb 6 na yung 1-year ban, di ba? Ted. So ibig sabihin, kung Feb 6 hindi na magdesisyon, hindi pa nagdedesisyon ang Supreme Court, meron nang pwede mag-file sa Vice President. Doon naman sa Presidente, meron naman pwede naman mag-file even we are on recess eh. Pwede naman tanggapin yan ng Office of the SecGen pero magsisimula yung pagbilang ng session days doon sa first session day namin. Yun lang naman ang mangyayari dyan. sige po. So, Congressman, kayo po, meron ba kayong alam na grounds po para i-impeach si Pangulong Marcos Jr.? Sa ngayon wala, no? But I will be very fair. Of course, syempre sasabihin, to be very transparent, baka sasabihin ng iba na nagdududa sila na kung titignan ko yan ng may bukas na isipan kasi nga yung misis ko ay related dyan. Pero siguro ang tignan nila yung mga records ko of previous impeachments, no, where I have been impeachment complaints na hindi ko binase sa politika, no. Number one, bigay tayo ng halimbawa. Yung unang-unang impeachment complaint dyan nung pagpasok ko sa Kongreso noong 2010 was against dating Ombudsman Merceditas Gutierrez na ombudsman nung panahon ni GMA. Hindi ko po kakampi si GMA, matindi ko pong kalaban sa politika, pero hindi ko ginamit yung impeachment kay Ombudsman Merceditas Gutierrez para gumanti, no? Ang ginawa ko nga noon, nag-email lang ako sa opisina ni Ombudsman Merceditas Gutierrez at hiningan ko siya ng explanation doon. Tapos doon ko binasa yung boto ko. Pangalawa po yung sa impeachment ng corona impeachment, kahit it was the height of the popularity of then President Pinoy and sobrang unpopular ni GMA noon, ganun din. Base lang po ako sa tingin kong tama. So, yun lang din ang gagawin ko dito. Kung ano po yung ebidensya, babasahin ko. Kaya nga mahirap magkomento habang wala pang nagpa-file kasi Opo. parang hypothetical po ang magiging sagot ko kung whether may grounds ba o hindi. Opo, opo. Sa palagay ho ba ninyo, yung bang grounds na inihain dati lamang kay VP Sara ay valid at dapat ituloy para po maghain ng panibagong impeachment complaint at sumunod lang po sa rules? Ano po, yung sa... Yung kay VP Sara, itong kanyang confidential fund issue. Alam mo, again, it's a hypothetical. Let's assume, no, ang basihan natin ng usapan, Ted, is yung 140 million ba yung sinasabing confidential funds, no? Opo. Again, the VP has to be accountable, di ba? She has to be accountable. Agree ako doon. Ang medyo, kung ngayon yung araw na magdidesisyon, ang medyo mahirap lang sa akin is yung sitwasyon na kung sa araw na kami magdidesisyon, wala pang napapanagot na big fish doon sa House of Representatives. For example, hindi pa napapauwi si Saldico. Parang ang hirap magdesisyon nun kasi parang napaka-ipokrito namin bilang House of Representatives. Para kami si Poncio Pilato, nag-aakusa kami ng isang tao na supposedly hindi ginastos ng maayos yung 140 million, pero yung kasamahan namin sa House, nag-dispal ko ng bilyon, no? At ang masakit doon is yung mga kasamahan kong pipirma kung mag-approve ng impeachment, iba doon kasangkot, iba doon, alam naman nila yung nangyari, pero walang gusto magsalita. Ilan lang kami nagsasalita tungkol doon, di ba? Opo, opo. So parang it's very difficult because
parang lalabas na hypocritical kami, parang ano man tawag doon sa Tagal. Wala kaming moral authority na maghusga, no? Opo. But she has to be accountable. Kaya nga, na-file na rin niya ng ibang grupo doon sa Office of the Ombudsman. Yung Ombudsman naman, wala namang akusasyon ng draft o katiwalian. Maganda siguro kung umusad yung investigasyon doon, di ba? Opo, sige. Kasi Okay. again Ted, yung kasing sa Office of the Vice President, ang pagkaalam ko again tama ako kung mali ako, walang immunity from suit di ba? Walang immunity from criminal suit yung Office of the Vice President kaya pwedeng filean doon sa Ombudsman. Opo. So hindi impeachment ang nag-iisang paraan para siya ay mapanagot. Opo. No. Opo. So yun po ang aking opinion doon sa bagay na yun. Para ang hirap para kang tumutulay sa alambre noon Opo, sige po. May pahabol kang tanong, Cha, para natin pasalamatan na si Congressman kasi ngayon naka-break sila. Oo. Congressman, dagdagang. Oo. Congressman, dagdagang. Okay lang, Ted, kahit naka-break kami. Opo, opo. Oo nga po, January 26 pa ang balik nyo. Pero Congressman, balikan natin itong sinasabi ni Manong Ted. Sabi nyo, naiintindihan namin kayo dun sa part na posible kasi na kami na mga magde-decide o mag-a-approve nitong impeachment, meron ilan sa mga kasama ko inaakusahan kasali dun sa flood control issue, parang wala kaming moral authority. Yun po yung binabanggit Or nyo. ascendancy. Or ascendancy. Congressman, ikaw po mismo, kayo naman po, hindi po nasasama ang pangalan nyo sa flood control issue. Kung kayo ang magde-decide, dapat accountable po siya sa Definitely. Definitely dapat accountable. Ayun, mas klaro. Accountability, wala pong exempted sa accountability. At least mas malinaw po ngayon yung inyong kasagutan. Yes, definitely DJ Oo. Chacha. Ito po, balikan ko lang yung sinasabi ng palasyo. Ang sinasabi po ng palasyo, itong mga bali-balita na impeachment daw ng Pangulong Marcos Jr. ay political maneuvering lamang. Ano pong tugon nyo dito? I think no, with all due respect to Yuse Claire, I think presumptuous yung pagbigay niya ng ganung statement 'Di ba wala pa naman complaint. So paano niya sasabihin na political maneuvering? Dapat doon kung ako lang aminin na ang presidente ay accountable for whatever it is. Yung impeachment process is part of the legal process at kung may may impeachment process at umusad yan ay sasagutin. Sa tingin ko mas magandang sagot yung ganun kaysa sasabihin ka agad politika 'di ba? Okay. Oo, Sige at po. least malinaw din po. Congressman, salamat. Ganun ang tingin ko. Opo. Sige po. Congressman, salamat na marami for clarifying po itong ating isyong ito at antabay tayo, no? After all, minsan may mga surprises diyan na nangyayari sa Kamara de Representante. Salamat po, Congressman. Yes, pero makikibalita ako, Ted. Baka huli na ako sa balita dun sa mga sinasabi mo. Baka Opo. outside na tayo. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Ugong-ugong lang naman. Alam niyo ho, yung ugong-ugong. Pero ang iba ho siguro, nakikiramdam lang, mga testing the waters. Alam niyo na, yung mga dati pong mga gawi din dyan. Di po ba? Opo. Yeah, but at the end of the day, this is about accountability of Opo. the two highest officials of the land. So, dapat seryosohin natin itong bagay na to, Ted. Opo. Salamat po na marami. Mabuhay, Congressman, and thank you. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo